Yan, so back to work tayo mga kabahay, no? This time nandito tayo sa phase 4 para pakita sa inyo itong ating customized bed frame with 3 drawers and 2 storage. Tapos meron pang dalawang doon. Extra storage sa taas, no? Kamukha ng kila Ma'am May. So naging inspiration nito kamukha lang din nung kay hindi naman talaga pero parang gano'n na rin. Hindi naman sila totally magkamukha. Dahil ito, nakita nyo naman, no? Dalawang drawer lang nun, mas malaki yung mga drawer. Kay Mami, dito naman 3 na mas medyo maliit. Tapos lalaminate din daw to, no? So, hintayin natin mabili yung laminate. Dahil ito yung mga drawer, papakita ko sa inyo. Usong-uso talaga yung mga ganitong mga design para ma-maximize yung space. Tingnan nyo naman kung gaano karami yung may ilalagay nyo dyan. Kumpara naman kung bibili kayo ng bed frame na basta bed frame lang siya, masasayang lang yung space sa ilalim, hindi na magagamit. Hindi tulad nito, kita nyo yan. Yan o. Ang dami nang pwedeng ilagay. Kasi nga sa mga townhouse, alam nyo naman, maliliit na yung mga kwarto. Ganyan lang kasi sila kaliliit. Tapos ito, nabubuksan din to. Itong to. Wala pa nga lang butas para maging shielding handle. Nabubuksan yung pareho. Ganyan. Sara natin. Then ito yung kamukha ng kila Mami. Yan. So, bali ganyan siya, no? Soft close din to. Sara natin. Yun, no? Soft close. Pero mas maganda yung mga pagka-soft close nung kay Ma'am. May mas mabagal pa dyan. Happily yung brand nun, no? Yan, bali yan. Ganyan siya. Tapos na siya. Tapos na siyang i-construct. Pero hindi ibig sabihin fully finish na yan. Kasi yung finish niya is laminate. Ilalaminate niya yan. Palalaminate natin yan kay Poroy pagka meron ng nabili si Ma'am Beng. Ito nga pala nagawa na ni Mark yung 3-way dito. Yung ilaw dito, ayan o. Ganda na. In-on ko siya dito, no? Dati walang 3-way. In-on ko siya dito pero papatayin ko siya sa baba. Ito yung isang 3-way switch niya. Tingnan natin dito sa baba. Yun. So, gumagana yung 3-way niya. Tapos ito yung para sa mga pendant light para to sa dining area. Subukan din natin. Yan. Okay na rin. Tapos dito, ito yung nagagawa sa sa wall tiles. Ayan, hindi tayo papasok. Ayan, papakita ko na lang. So, isang side na lang ng wall. Yun na lang side na yun, ang subway. Then, malalaking tiles na rito. After nun, mag-floor tiles na tayo. Tapos dito sa part na to, ginagawa na nila yung ceiling. Kalahati muna. Para may access dito yung mag-aircon sa taas. Tapos, pwede na mag-cabinet dyan. Itong mga cutlery, itong cutlery tray, para sa mga utensil, i-install to dun sa ilalim ng cabinet, no? Tapos ito sa ilalim din na cabinet, pull out na garbage bin. Doon, parang drawer style. Then after dyan, pwede na gawin yung floor tile dito. Tapos pwede nang install yung gate. Yun. So, nauna tayong pumunta rito. Punta naman tayo ngayon sa phase 12. Yan, so dito naman tayo sa phase 12 mga kabahay. Ayan, pagpapatuloy natin maya-maya ang paggawa natin dito sa ceiling, sa cob ceiling natin. Galing nga pala kasi tayo ng Talabastagan at may in-estimate tayo doon, no? So, si Mark, set up niya na yung mga breaker. Mamaya pabubutasan natin dito. Kasi Kenneth, binabatakan niya na ng masilya itong natin, no? Storage sa shelves and drawer natin, storage cabinet natin. Gamit yung yung wall putty. Yan. Tapos si Proy, mamaya tapos na niya to. No, Proy? Kakabit na lang, oh. Oo. Ito, oh. Ganda. Linisin natin. Alright. Nagamit natin sobra, no? Pero, sobra lang to sa likod. Painted lang yan. Pagpipintura na natin kay Mike yan. Ngayon, papakita ko sa inyo, nagpipintura si rito. Si Mike, gamit yung water base natin na wood frame.
So, Boysen yung una mong ginamit, Mike? Boysen kasi yung texture niya is maganda. Bakit? Nasubukan mo ba yung Davies? Subukan na yan. Masyado malapot. Hindi. Dito mismo nasubukan mo siya? Hindi? O... Dito? Dito sa ginagawa mo? Boysen lahat yan? Hindi pa. Hindi pa? Pero dati nasubukan mo na yung Davies? Nasubukan ko na. So, Malapot yung ano niya. Masyado malapot? Tapos yung texture niya, maalsa. So mas maganda yung Boysen. Mas maganda yung Boysen kasi pino siya, pino. So yun mga kabahay, no? Ayon sa na-experience na pala ni Mike yung Davies at kaya ginamit niya naman dito, Boysen, para may compare niya. Siya na mismo nagsasabi, mas maganda yung Boysen. So, totoo pala yung sinasabi ng Boysen, Mike. Alam mo ba anong sabi ni Boysen? Boysen, the #1 paint. Di ba? Yung slogan nila. Ang buhay yan eh. Oo. Di ba yung nando sa kulungan, tumanda na. Matibay pa rin yung Acrytex primer. So yung mga kabayan, no, ito yung gamit niya yung Boysen water-based wood primer. At yun, galing sa kanya, sa experience na nagamit, mas maganda daw yung Boysen. Makatawan siya, no? Para siyang QDE din, no? Ay, para rin siyang flat wall enamel, no? Makatawan, no? Ito ko, unang pahid pa lang yan, mga kabayo. Para ka rin gumamit ng totoong enamel na, na oil base. Tsaka, wala siyang amoy. Hindi siya ganun ka, di ba? Hindi siya maamoy, hindi siya masakit sa ilong, no? So, pero tutuloy pa rin natin comparison test natin. Sa version naman natin, abangan nyo yun. At, abangan nyo yun mamaya, mga kabayo, no? Unahin ko muna yung ceiling ngayon. So, start na tayo kasi past 10 AM na. Ayan, so bali natapos na natin yung ating cove ceiling, mga kabahay, no? Mabilis yung pamamaraan na ginawa natin kasi nga gumamit lang tayo ng, kung mapapansin, hindi ako gumamit ng metal paring, hindi ako gumamit ng gypsum board, hardiflex, yung mga ganon. Kasi nga mas mabilis itong paraan na to. Kung makikita nyo, nag-frame lang ako and then sinara ko na. Tapos na. Nag-overhang lang ako dito ng 20 cm. Magmula doon sa framing ko, ibig sabihin nakapasobra ako dito ng 20 cm and then gumawa, inistripan lang natin sa taas. Cove ceiling na agad, di ba? Tapos na agad. Mabilis yun lang yung paraan na yun. At saka isa pa kasi matibay. At isa pang dahilan doon, itong plywood kasi, didikitan ko lang ng no more nails, didikit ko lang yung gagamitin nating cladding, no? Yung WPC cladding. Ngayon pinapalagay na natin kay Mark yung yung cove light niya o yung ginamit natin na LED strip light. Ayan. Para mamaya tuloy-tuloy na tayo makapag-cladding, no? Ayan. So mamaya pakikita ko sa'yo, ilawan natin mga kabahay. Dito naman, magsi-second coat na si patrabaho, si Michael, no? Yo, what's up? Ano yung number ng liya mo, Mike, para malaman na?
Ay, pinaggamitan na 100. Oo. So, pero pwede kayong pag final naman, gamit kayo ng 240, 360, gano'n. Papino ng papino. Light sanding. Tapos, bawat, coating, no? Ito naman, dinagdagan dito ni Kenneth kanina ng umaga ng mga shelves, pinadagdag nila mami. Tapos nakapag first coat na dyan si Mark. Ito naman, nililihan na muna ni Kenneth to, itong binataan niya kaninang umaga habang hinihintay namin si Mark no, at makapaglading na kami. At dito naman, napinturahan na yung white yung yung pinakahamba at tapos na lahat ng laminated. Ayan, may number na rin. Ready na to, ibabalik na yan ni Poroy. Ibabalik na yan ngayon doon sa pwesto. Mamaya papakita ko sa inyo pag yung kayarian yan, no? So mga kabaya, tuloy natin muna, hintayin muna natin matapos si Mark and then tuloy natin yung pagkaklading natin. Yun, no? So, ang bilis, nalagyan agad ni Mark ng cove light, no? Bale, yan siya mga kabayo. Kulay niya is warm, no? Yung yellow. Dito side, yan. Yung pa-L yung meron. Alright. So, pwede na kami mag-cladding. So, magka-cladding na tayo mga kabahay. Babanatan namin ni Kenneth yan. Tingnan sa malayuan, no? Ganda, oh. Yan yung ceiling ng natin. Cafe area. Ayos, so pinakita ko lang, mamaya mas maganda pag nalagay mo yung mga pin light. Meron yan 8 na pin light. Tatlo dito, and then dalawa sa gitna. So yun mga kabay, pagpatuloy natin muna yung natin, ginagawa natin. So ayan, mag-start na tayo ng cladding natin mga kabahay. Ito na yung nag-setup na kami dito sa baba. Pakita ko sa iyo yung kanyang, ito yung gagamitin natin, no? Itong mas malalaki na groove. Yan, ito yung gagamitin natin sa lahat ng ceiling. So, bali yung connection niya rito is parang TNG na naman. Tanging groove. Meron siyang groove dito. Dito papasok yung tang. Ito. Yan o. Ganyan o. Ganyan lang. Pasok lang yan. Yan, kita nyo ba? Ayan. Yan yung connection niya, no? So, bali pag binabalatan ni Kenneth, natanggal niya yung mga laminate na plastic. Bali ganito yung itsura niya. Parang siyang wood-like. Actually, maganda pala siya. Kakulay niya yung bakal na ginawa natin kila Mami. Yung tubular na yun. Kasama din natin si Kenneth doon. Kakulay niya, oh. Yung wall divider. So, isa-isa namin ididikit dito yan. Dahil ceiling, maganda sana kung meron tayong tacker, no? Kaso wala tayong tacker. Ang gagawin natin doon, para mag-hold muna. Sisibatan na, pakuan mo. Pwede natin sa pakuan dito. Tatry natin pakuan dito ng finishing nail na uno. Doon sa part na matatago naman. Dito actually pwede. Pwede rin dito. So, yun, no? Yan. Ganun na siya mamount. Pero kung dito lang yan sa wall, kahit wala na. Didikit lang ng didikit lang yan ng no more nails. Pero may no more nails pa rin ito. Gagamitan natin ng Bostik no more nails. Asan yung Bostik no more nails natin, Net? Ayan. Ito yung gagamitin natin pandikit. Ito. From Bostik. Yan, no more nails siya, no? Kaya sa Bostik, nasabi ko sa'yo, baka naman. Baka naman gusto mo kami sponsoran ng maraming Bulkasil. Daming ulam mamaya. Kahit iulamin lang namin sa kanin. So, yun mga kabayan, no? Abangan nyo ang pagkalalagay natin dito. Babalatan muna namin lahat para dire-diretso. Ang gagamitin namin pang-cut dito, mga kabay, is lang, no? Yung handsaw or lagari lang, ganito. Yan lang gagamitin natin dyan. Ngayon, kung pwede rin yan ng grinder, kaso, good luck kung straight siya, no? Mahirap din siyang ikat kasi may group siyang ganun. Pero pwede naman. Plastic lang naman siya. WPC. Ibig sabihin, wood composite. Wood plastic composite. Yan. Cladding naman ito. No? Meron naman WPC na mga deck. Ginagamit naman sa exterior, decking, sa mga terrace, sa mga lanay, mga ganon. So mga bahay, no? Update ko kayo mamaya.
So yan mga kabahay, ito pala nagagawa namin, no? Kasi ang ginawa namin, pinortify muna namin sila kabilaan lahat, no? Medyo mabusisi, ayan, no? Pinortify cut namin sila lahat. Kabilaan pa yon. Pinortify cut din namin dito. Ayan. Sa kabila, okay na ang tumesa namin. Ang purpose doon, kasi, saka isa pa, no? Napakahirap nitong ginagawa namin. Napakabusisi. Tingnan nyo kung gano'n ito kabusisi mga kabahay, oh. Ayan. Kailangan nilang nakakantumesa ng ganyan. So, iniisa-isa pa namin sila. Iniisa-isa pa namin silang pinapares. Yan. Kasi sa totoo lang, ano nito, yan, no? Ang hirap, oh. Ganyan. Yan, no? Napakabusisi, oh. Mga kabahay, yan. Kasi ang paglagay nito, ginagamitan talaga to ng L-profile, no? Yung angle profile, yung dito. Na dinidikit lang. Pero dito sa design kasi sa sinusundan natin na perspective, ganun yung nandun sa sinusundan natin. Kaya yun, medyo nagtagal kami ni Kenneth. Ito palang nadikit namin, tinutukuran namin at tiniipit namin dito. Mabilis na mamatuyo yung no more nails. And then itong pinaka-base namin, tinansiyan na namin, no, para hindi kami maligaw. Ayan. Yun, yung laser level kasi nasa kabila. So bukas na namin ipagpapatuloy ito. Abangan nyo bukas. Tapos dito si Mike sa ito, yung parang medicine cabinet dito, na primer niya na. At ito na yung bed, ang linis na, oh. Puting-puti. Yan yung Boysen, no? Boysen wood primer. Yan. Tapos yung laminate dito sa may laundry. Tapos na rin. Pakita ko sa inyo. Ito, nalihan na ng konti. Yun na lang yung babatakan ng masilya. At dilim na mga kabahay na wala pang ilaw dito. Ay, meron na pala. Ito yung mga laminate. Natapos na lang ni Poroy. Sara natin. Kahit yung 4 lang. Soft close, no? Dahan-dahan talaga sila. Boom. Yan. Alright. So, di natin sila iiwanan ng nakasara. Kaya lang natin na nakabukas kasi bagong painted yung hamba, tapos yung backing niya. Yung likod kasi nito, painted din. Ayan, o. Gamit natin lahat dyan water base. Kaya ganon, kailangan talaga at least 24 hours silang matuyo. Kasi pag sinara mo agad na gano'n, kahit na nasasalat mo na tuyo na, magdidikit pa rin sila kinabukasan. So, kailangan matuyo muna sila ng maigi. At yan, papatayin ko na muna yung ano natin. Yan. Papatayin ko na muna yung ating exhaust. Yan. Ang ilaw. So yung mga kabahay, no, abangan nyo bukas yung pagpapatuloy natin sa pagka-cladding natin. So medyo mabusisi nga lang, no. Sa side pala, bali yung magiging itsura niyan sa side is ganito. Kunin ko lang yung ano, ito. Ang magiging itsura niya naman sa side, iikot to. Bali ito, nakatapal naman ng ganyan. Yan, bali ganyan yan. Pag dudugtong-dugtungin doon. So, yan. Bali ganyan yung magiging kayarian yan, no? Pero ang ganda nitong cladding mga kabahay pag natapos to. Kaya abangan yan. So, hanggang dito na yung vlog natin mga kabahay. At salamat sa panonood.